Meron akong kaibigan noon. Siya po si Nena. Best friend ko po ito. As in mula pagkabata po, kilala ko siya. Yun nga lang, nabalo siya. Kung bakit, pakinggan niyo po ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mimi. Ngayon pamilyado na po akong tao. May asawa at 4 na anak, tahimik at kontento po ang buhay. Hindi po sa akin iikot ang kwentong ito. Tungkol po ito sa isang kaibigan ko noon na ang pangalan nga po ay Nena. Nasa may probinsya pa po ako nito, sa may Samar, sa Katbalogan. Bata pa lang po kami, magkaibigan na nga po kami nitong si Nena. Magkatapatan lang kasi ang bahay namin. Mula nung mga bata pa kami, talagang pinagkasundo na kami ng mga magulang namin. Hanggang sa yun na nga, nagkaisip-isip, hanggang sa magdalaga. Maganda pong babae si Nena. Dihamak po ang ganda niya kumpara sa akin. Pero maganda rin naman po ako ha. Ibang nibelan talaga yung kay Nena. Pwede mo siyang maihilin tulad sa mga artista. Bukod po dito, matalino at magandang babae rin po si Nena. Masipag, palaki-ibigan, maalam sa mga gawaing bahay. Kumbaga, perfect na babae nga, ika nga nila. Dako na po tayo sa kwento ko. Kagagraduate lang po namin ito ng high school. Bakasyon po nun, pero abala kami sa pag-a-apply para sa aming college. Ang plano kasi namin noon, isang university lang ang papasukan namin, pero magkaiba po ng kurso. Para kahit naman papaano, magkasama pa rin naman kami. Ang problema lang, malayo po ang napili naming university. Sa may Tacloban po ang napili namin. Pero pinayagan naman kami ng mga magulang namin. Ang plano, doon na lang kami magdodorm. Matatanda na naman daw kami, kaya kailangan na namin kayanin ang pamumuhay na mag-isa. Araw-araw po, bumabiyahe kami ng napakahaba, balikan, para lang po makapag-enroll. Kailangan magsakripisyo Ganun talaga. Darating naman yung point na doon naman kami magdodorm at hindi na kami mapapagod. Nakapag-enroll na rin po kami sa wakas. Ang kailangan na lang namin hintayin magpasukan. Isang buwan pa ang hihintayin namin, kaya ang plano namin noon, mag-e-enjoy muna kami doon sa probinsya namin, doon sa lugar namin, dahil panigurado, magiging abala na kami sa pag-aaral. Kaya bawat araw na natitira namin doon sa lugar, mamasyal kami at pupuntahan namin ng mga paborito naming puntahan. At yun na nga po, ang ginawa namin. Marami kaming pinuntahan, bundok, kagubatan, park, at kung ano-ano pa. Pero ang talagang hindi ko malilimutan noon ay yung pinuntahan namin na ilog. Habang naliligo kami noon sa ilog na iyon, bigla pong may lumapit sa amin na isang binata. Sa totoo lang po, kahit ako, nalaglag din ang panty ko sa kanya. Paano ba naman? Napakagandang lalaki kasi nito. Alam mo yung parang artista? Yung heartthrob? Ganoon na ganoon. Si Nena nga na maganda, parang hindi babagay sa kanya. Hetong lalaki na ito, si Nena po ang nilapitan. Siya ang kinausap. Hi, pwede bang makipagkilala sa inyo? Sa iyo. Kitang-kita kong namula ang pisngi ni Nena. Kinikilig siya. Kahit di naman ako kinikilig kahit hindi ako ang kausap. Ako nga pala si Troy. Nagpakilala ang lalaki sa amin. Kinakausap niya kami, pero mas madalas niyang kausap si Nena. Hindi naman ako maarte noon, selosa. Alam ko naman na si Nena ang type niya. Palagay ko po, nagkamabutihan ng kaibigan ko at ng lalaking iyon. Talagang grabe na yung pag-uusap nila Parang ako na out of place nun. Pero okay lang. Wala namang kaso sa akin yun. Ang mahalaga lang sa akin, masaya ang kaibigan kong si Nena. Natapos naman po ng masaya ang araw namin na iyon. Hetong si Nena, hanggang sa makauwi kami, si Troy pa rin ang kanyang bukang bibig. Ako naman, masaya lang ako para kay Nena. Lumipas po ang ilang mga araw. Hindi po nagsasama sa akin si Nena. Ayos lang naman sa akin yun.
Walang problema sa akin. Hanggang sa napag-alaman ko na kaya pala hindi ako nasasamahan ni Nena, si Troy pala ang palagi niyang kasama. That time, medyo nakaramdam na ako ng tampo kay Nena. Hindi dahil sa meron na siyang boyfriend, kundi dahil hindi niya na ako sinasabihan. Ang usapan kasi namin noon, magagala kaming dalawa. Para nga ma-maximize namin ang lugar namin sa huling pagkakataon. Pero bakit naman ganoon? Nagka-boyfriend lang siya. Hindi niya na ako pinansin. Dinedman niya na ako. Nagpatuloy pa po ang mga araw. Hindi na po ako sinasamahan ni Nena. Ako ang sama-sama na po ng loob ko sa kanya. Pero hayaan na lang ka ako. Sa pasukan naman magkakasama naman kami. Lumipas pa po ng lumipas sa mga araw. Nang malapit na po ang pasukan namin, nagulat na lang ako sa isang balita. Base sa mga magulang ni Nena, hindi na raw siya makakapag-aral pa. Hindi niya na ito itutuloy. Ngunit, hindi yun ang mas kinagulat ko. Dahil si Nena raw, buntis. Buntis kay Troy. Nagulat talaga kaming lahat sa nabalitaan namin. Siyempre, napakabilis naman ka ako. Bakit naman humantong sa ganoon? Masyado pang bata. Hindi ba siya pinilit ni Troy? Baka naman hindi niya gusto yon. O baka masyadong mapusok lang si Nena. Ika nga ng mga matatanda sa amin noon. Napakarupok daw niya. Sinubukan kong puntahan si Nena sa kanila. Ngunit, hindi ako nito pinagbubuksan. Kinakato ko ang kanyang kwarto. Ngunit wala. Lahat ng sama ng loob ko kay Nena, nawala. Nakaramdam kasi ako ng awa para sa kanya. Dahil para bang nasira ang kanyang pangarap. Maging ang mga magulang nga niya ang sama din ng loob sa kanya. Ngunit wala naman silang magagawa, kundi tanggapin na lang ang lahat. Heto pa po ang masama, ang pinakamasakit. Si Troy, bigla na lang pong naglaho na parang bula. Sinusubukan niya akong tanungin ng kamag-anak ni Nena kung kilala ko nga raw ba yung Troy. Pero syempre, wala naman ako naisagot. Ang tanging nasabi ko lang, nakilala lang namin ito noong minsang naligo kami sa ilog. Bukod doon, wala na. Ilang ulit ko pang sinubukan puntahan si Nena, pero wala talaga. Hanggang sa nakapasok na lang po ako ng kolehiyo. Yung pangarap sa amin ni Nena naglaho na lang po na parang bula. Napakasakit para sa akin. Kaya palagay ko, mas masakit para kay Nena. Lumipas po ng lumipas sa mga panahon. First year college, second sem. Isang malagim na balita po ang nalaman ko noong umuwi ako doon sa amin para magbakasyon muna ng panandalian. Long weekend kasi noon. Si Nena raw po, nanganak na. Ngunit, ang ipinanganak daw nito ay isang puso ng saging. Tama po kayo. Ang lumabas sa kanyang puwerta ay talagang puso nga ng saging. Literal. Natakot ang lahat, kinilabutan, nangamba. Napaka-imposible nang nangyari. Kaya naman nagpatawag ng albularyo ang mga magulang ni Nena. At doon, isang malagim na katotohanan ang ibinunyaga ng albularyo. Yung nakabuntis sa kanya ay isang engkanto. Pinunlaan ng kawawang dalagita ito para magkaroon ng anak ang engkantong yon. Sa kasamaang palad, wala na ang anak mo, Iya. Nasa mundo na siya ng mga engkanto. Mas lalong gumuho ang mundo ng kaawa-awang si Nena. Sinubukan ko siyang puntahan. Ngunit mula po nung nanganak siya, nakatulala na lang siya. Hindi siya makapagsalita, hindi na rin kumakain. At doon na po hindi kinaya ng mga magulang niya ang kaawa-awang si Nena. Nakapagdesisyon ng pamilya ni Nena
Nadali na lang sa may kaya ang dalaga. Dinala ito sa may mental. Ngunit sa kasamaang palad, 2 linggo lang po ang tinagal niya doon. Namatay po si Nena. Napakasakit para sa amin nagmamahal kay Nena. Kung di lang dahil doon sa hayop na engkanto na yon, sana buhay pa siya magpasa hanggang ngayon. Kayo, tatanungin ko, may ginawa kaya ang engkanto sa kanya? O sadyang marupok lang si Nena